Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Pastor Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa ating programang itong pagbabasa ng Biblia sa buong taon ng 2024. At ngayon po ay day 97 ng ating Bible reading at babasahin po natin ang 1 Kings chapter 1, chapter 2 at chapter 3. At kung meron po kayong mga prayer request, iwanan nyo lamang po ang inyong prayer request sa comment section ng video posting na ito. At paki-like and share ang video posting na ito sa inyong mga kamag-anak at kapamilya o mga kaibigan upang malaman din po nila ang salita ng Diyos sa araw na ito. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. 1 Kings chapter 1. Matandang-matanda na noon si Haring David, kahit kumutan ng makapal ay giniginaw pa rin siya. Kaya't sinabi ng kanyang mga lingkod, kung ipapahintulot po ninyo kamahalan, ihahanap namin kayo ng isang dalaga na dito titira at mag-aalaga sa inyo. Matutulog siya sa tabi ninyo upang mabigyan kayo ng init. At naghanap nga sila sa buong Israel ng isang magandang dalaga at natagpuan nila si Abisag na taga Sunem. Siya ay kanilang dinala sa hari. Tumira siya sa piling ng hari at inalagaan ito. Bagamat siya ay napakaganda, hindi siya ginalaw ng hari. Samantala, ipinamamalita ni Adonias na anak ni Haguit na siya ang susunod na hari. May inihanda na siya na karwahe, mga ngabayo at mga 50 alalay na kawal. Ni minsan hindi siya pinagsabihan o sinaway ng hari sa mga ginagawa niya. Si Adonias ay nakababatang kapatid ni Absalom at napakakisig. Katulad din ito. Kinausap na niya si Joab na anak ni Zeruias at ang paring si Abiathar at sumang-ayon ang mga ito na siya'y tutulungan. Ngunit hindi pumanig sa kanya ang paring si Zadok at ang propetang si Nathan, pati si Benanias na anak ni Joiada. Gayon din sina Simei at Rei at ang mga magigiting na bantay ni David. Naghandog si Adonias ng maraming mga tupa, baka at pinatabang toro sa bato ng Zohelete na malapit sa Enrogel. Inayayahan niya roon ang kanyang mga kapatid, ang mga anak ng hari at ang mga opisyal na hari mula sa lipi ni Juda. Ngunit hindi niya inanyayahan ang propetang si Nathan, si Benanias at ang mga bantay ng hari at ang kapatid niyang si Solomon. Kaya't kinausap ni Nathan si Bathsheba na ina ni Solomon. Sabi niya, hindi ba ninyo alam na ipinahayag ni Adonias na siya na ang hari at ito ay lingid sa kaalaman ni Haring David? Kung gusto ninyong iligtas ang sarili ninyong buhay at pati ang buhay ng inyong anak na si Solomon, ito ang maipapayo ko. Pumunta agad kayo sa hari at sabihin sa kanya, hindi ba't ipinangako ninyo sa akin na si Solomon ang maghahari sa kahalili ninyo? Bakit si Adonias ngayon ang naging hari? At samantalang kausap ninyo ang hari, papasok ako at patutunayan ko ang inyong sinabi. Pumunta nga si Bathsheba sa silid ng hari. Ang hari noon ay matandang-matanda na at si Abisag, ang dalagang taga-Sunem, ang nag-aalaga sa kanya. Yumuko si Bathsheba at nagpatira pa sa harapan ng hari. Anong kailangan mo? Tanong ng hari. Sumagot siya, mahal kong hari, ipinangako po ninyo sa akin sa pangalan ng Diyos ninyong si Yahweh na ang anak kong si Solomon ang magiging hari kapalit ninyo. Subalit, naghahari na ngayon si Adonias nang hindi ninyo nalalaman. Nagpatay po siya ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanyayahan niya sa pagdiriwang na iyon ang mga anak ng hari, ang paring si Abiathar at si Joab, ang pinakamataas na pinuno ng inyong hukbo. Ngunit hindi niya inanyayahan ang inyong lingkod na si Solomon. Kaya po, mahal na hari, hinihintay ng buong bayang Israel na sabihin ninyo kung sino talaga ang hahalili sa inyo bilang hari. At kung hindi, pagkamatay po ninyo'y manganganib ang buhay ko at ang anak kong si Solomon. Samantala magkausap ang hari at si Bathsheba, dumating naman ang propetang si Nathan. May nagsabi sa hari na ito'y naghihintay kahit ito'y kanyang ipinatawag. Lumapit ang propeta, nagpatira pa sa harapan ng hari at ang sinabi, mahal na hari,
Ipinahayag na po ba ninyo na si Adonias ang papalit sa inyo? Ngayon po'y nasa labas siya ng lungsod at nagpapatay ng maraming baka, tupa at pinatabang toro. Inanayahan po niya ang mga anak ng hari, si Joab na pinakamataas na pinunong na hukbo at ang paring si Abiathar. Naroon po sila't nagkakainan at nag-iinuman at ang sinisigaw ay, "Mabuhay si Haring Adonias! Ngunit ako pong inyong lingkod at ang paring si Zadok, si Benaias na anak ni Joiada at ang anak ninyong si Solomon ay hindi niya inanyayahan. Ito po ba'y utos ng mahal na hari? Bakit po walang nagsabi sa inyong lingkod kung sino ang susunod sa inyo bilang hari?" Kaya't nagsalita si Haring David, "Tawagin ninyo si Bathsheba." Paglapit ni Bathsheba ay sinabi ng hari, "Saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na nagligtas sa akin sa lahat kong mga kaaway. Nanumpa ako noon sa pangalan niya at ang anak mong si Solomon ang siyang hahalili sa akin. Tutuparin ko ngayon ang aking pangako." Nagpatira pa si Bathsheba sa harapan ng hari bilang paggalang. "Mabuhay ang Haring David magpakailanman," sabi niya. Pagkatapos sinabi ni Haring David, "Tawagin ninyo ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Benaias." Kaya't humarap sa hari ang mga tinawag. Sila naman ang inutusan ng hari. "Isama ninyo ang aking mga opisyal. Pasakayin ninyo ang anak kong si Solomon sa aking sariling mola at samahan ninyo siya patungo sa Gihon. Bubuhusan siya roon ng langis bilang hari ng Israel ng paring si Zadok at ng propetang si Nathan. Pagkatapos ay hipan ninyo ang trompeta at isigaw ninyo, 'Mabuhay si Haring Solomon!' Sundan ninyo siya pabalik dito at paupuin sa aking trono, sapagkat siya ang papalit sa akin bilang hari. Siya ang magiging hari ng Israel at sa Juda." Sumagot si Benaias, "Matutupad po at pagtibayan nawa nito ni Yahweh, ang Diyos ng mahal na hari. At kung paanong pinagpala ni Yahweh ang mahal kong hari, naway pagpalain din niya si Solomon. Naway maging mas dakila ang kanyang paghahari kaysa sa paghahari ng mahal kong haring si David." Lumakad nga ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan at si Benaias at ang mga Kereteo at Peleteo. Pinasakay nila si Solomon sa mola ni Haring David at sinamahan siya patungong Gihon. Kinuha ng paring si Zadok sa tolda ang sungay na lalagyan ng langis at binuhusan ng langis si Solomon bilang hari. Hinipan nila ang trumpeta at nagsigawan ang lahat, "Mabuhay si Haring Solomon!" Inihatid siya ng mga tao pabalik sa lungsod habang daay nagsisigawan sila sa tuwa at nagtutugtugan ng mga plauta at halos mayanig ang lupa sa lakas ng ingay. Tapos nang kumain noon ang mga panauhan ni Adonias at ang ingay ay narinig nilang lahat. Narinig din ni Joab ang tunog ng trompeta kaya naitanong niya, "Ano iyon? Bakit maingay sa lungsod?" Nagsasalita pa siya nang dumating si Jonathan, anak ni paring si Abiathar. "Halika rito," tawag ni Adonias. "Narito ang isang mabuting tao at tiyak na mabuti rin ang dala niyang balita." Sumagot si Jonathan, "Hindi po. Ipinahayag na po ni Haring David na si Solomon na ang hari." Pinasama ng hari kay Solomon ang paring si Zadok, ang propetang si Nathan, si Benaias na anak ni Joiada at ang mga Kereteo at Peleteo at pinasakay nila ito sa mola ng hari. Binuhusan na siya ng langis bilang hari ng paring si Zadok at ng propetang si Nathan sa Gihon. Siya ay inihatid nila sa lungsod at nagsisigawan sa tuwa ang mga tao, "Iyon po ang ingay na naririnig ninyo." At ngayon po, nakaupo na si Solomon sa trono. Pati ang mataas na opisyal ng hari ay pumunta na po kay Haring David at siya ay binati. Sabi po nila, "Loobin nawa ng inyong Diyos na ang pangalan ni Solomon ay maging higit sa dakila kaysa sa inyong pangalan, at ang paghahari niya ay maging higit sa dakila kaysa sa inyong paghahari." Yumuko ang hari sa kanyang pagkakahiga at ganito ang sinabi, "Purihin si Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat minarapat niyang makita ko sa araw na ito ang isa sa aking mga anak na nakaupo sa aking trono." Nang marinig ito, natakot ang lahat ng panauhin ni Adonias at nagkanya-kanyang takas. Natakot din si Adonias kay Solomon kaya tumakbo siya sa altar ng tolda ng tipanan at kumapit sa mga sungay nito.
May nagsabi kay Solomon, takot na takot po sa inyong kamahalan si Adonias. Nakakapit siya sa mga sungay ng altar at pinapasabi na hindi siya aalis doon kung hindi muna kayo mangangako na hindi ninyo siya papatayin. Sumagot si Solomon, kung mapapatunayan ng siya'y tapat, hindi siya mamamatay. Wala ni isang hibla ng kanyang buhok ang malalaglag sa lupa. Ngunit kung hindi, siya'y mamamatay. Kaya't pinapuntahan siya ni Haring Solomon at ipinakuha sa altar. Paglapit ni Adonias, nagpatira pa ito sa harapan ni Haring Solomon. Sinabi naman sa kanya ni Solomon, umuwi na kayo sa inyo. 1 Kings chapter 2. Nang malapit nang mamatay si David, pinagbilinan niya si Solomon ng ganito, malapit na ako mamatay. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ni Yahweh ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nananatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, magpapatuloy ang iyong angkan sa trono ng Israel. Alam mo ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruias nang patayin niya ang dalawang pinakamataas na pinuno ng hukbo ng Israel na si Abner at si Amasa na anak ni Jeter. Sa pagpatay niya sa dalawang ito, ipinaghiganti sa panahon ng kapayapaan ang dugong dumanak sa panahon ng digmaan. Sa gayoy, dinugisan niya ang aking pangalan bilang marangal na mandirigma. Gawin mo sa kanya ang inaakala mong dapat gawin. Huwag mong hahayaang mamatay siya ng mapayapa. Ipagpatuloy mo ang magandang pakikitungo sa angkan ni Barzillai na taga-Gilead. Paglaanan mo sila ng upuan sa iyong hapagkainan sapagkat tinulungan nila ako noong ako'y tumakas sa kapatid mong si Absalom. Huwag mo ring kalilimutan si Simei na taga-Bahurim, ang anak ni Gera na mula sa lipi ni Benjamin. Pinagmumuran niya ako nung ako'y umalis patungo sa Mahanaim. Nang masalubong ko siya sa Jordan, ipinangako ko sa pangalan ni Yahweh na hindi ko siya papatayin. Ngunit, tiyakin mong siya'y mapaparusahan. Matalino kang tao at alam mo ang dapat gawin. Iparanas mo sa kanya ang lupit ng kamatayan. Namatay si Haring David at inilibing sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 taon sa Hebron at 33 taon naman sa Jerusalem. Kaya't nang maupo na si Solomon sa trono ni David bilang bagong hari, matatag na ang kanyang kaharian. Samantala, nilapitan naman ni Adonias na anak ni Haguit ang ina ni Solomon na si Bathsheba. Kapayapaan ba ang pakay mo? Tanong ni Bathsheba. Opo, kapayapaan po. Tugon ni Adonias. At idinugtong niya, may sasabihin po ako sa inyo. Magpatuloy ka, sagot ni Bathsheba. Nagsalita si Adonias, alam po naman ninyo na ako sana ang maging hari. Ito ang inaasahan ng bayan, ngunit nawala sa akin ang korona at napunta sa aking kapatid sapagkat iyon ang kagustuhan ni Yahweh. Mayroon po akong hihilingin sa inyo. Huwag ninyo sanang ipagkait sa akin. Sabihin mo, wika ni Bathsheba. At nagpatuloy si Adonias, alam ko pong hindi siya makakatanggi sa inyo, maaari po bang hingin ninyo sa Haring Solomon na ipagkaloob sa akin na maging asawa ko si Abisag, ang dalagang taga Sunem? Sige, kakausapin ko ang hari. Sagot ni Bathsheba. Kaya't pumunta si Bathsheba kay Haring Solomon upang sabihin ang kahilingan ni Adonias. Tumayo ang hari upang siya ay salubungin, yumuko sa kanya at saka naupo sa kanyang trono. Nagpakuha ng isa pang trono, inilagay sa kanyang kanan at doon pinaupo ang ina. Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo, anak. Huwag mo sana akong tatanggihan, sabi ng ina. Sumagot ang hari, mahal kong ina, sabihin ninyo, alam ninyong hindi ko kayo matatanggihan. Kaya't nagpatuloy si Bathsheba. Ipahintulot mong si Abisag, ang dalagang taga Sunem, ay maging asawa ng kapatid mong si Adonias. Sumagot si Haring Solomon sa kanyang ina, at bakit po ninyo hinihiling si Abisag para kay Adonias? Bakit hindi rin ninyo hilingin ibigay ko sa kanya ang trono sapagkat siya ay nakatatanda kong kapatid at ang paring si Abiathar pati si Joab na anak ni Zeruias ay nasa kanyang panig?
Nanumpa noon si Haring Solomon, "Parusahan nawa ako ni Yahweh kapag hahayaan ko pang mabuhay si Adonias dahil sa ginawa niyang ito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na naglagay sa akin sa trono ng aking amang si David at nangakong mananatiling maghahari sa Israel ang aming lahi. Sa araw ding ito'y mamamatay si Adonias, kaya't iniutos niya kay Benanias na patayin si Adonias at ganun nga ang nangyari. Tungkol naman sa paring si Abiathar, siya ay pinagsabihan ng hari, pumunta ka sa lupain mo sa Anatot. Dapat ka sanang mamatay, ngunit hindi kita ipapapatay sa araw na ito alang-alang sa pangangasiwa mo sa kaban ng tipan ng Panginoong Yahweh nang kasama ka pa ng aking amang si David at sa pakikisama mo sa kanya sa mga hirap na kanyang dinanas. Ngunit tinanggal ni Solomon si Abiathar sa pagkapari ni Yahweh. Sa gayong paraan, natupad ang sinabi ni Yahweh sa Shiloh tungkol sa angkan ni Eli. Ang lahat ng ito'y nabalitaan ni Joab sapagkat pumanig siya kay Adonias kahit hindi siya pumanig kay Absalom, kaya't nagtago siya sa tolda ni Yahweh at kumapit sa mga sungay ng altar. Nang malaman ni Haring Solomon na nagtago si Joab sa tolda ni Yahweh sa tabi ng altar, pinapunta roon si Benanias upang siya'y patayin. Pumunta nga si Benanias sa tolda ni Yahweh at tinawag si Joab. Iniuutos ng hari na lumabas ka riyan. Ngunit sumagot si Joab, "Hindi ako lalabas dito. Dito na ako mamamatay." At sinabi ni Benanias sa hari ang sagot ni Joab. Kaya't iniutos ng hari, "Gawin mo ang sinabi niya. Patayin mo siya at ilibing. Sa gayon, aalisin mo sa lahi ng aking ama ang sumpa sa pagpatay ng mga walang sala. Siya na rin ang sisisihin ni Yahweh sa kanyang sariling pagkamatay sapagkat pumatay siya ng dalawang lalaking higit na mabuti kaysa kanya, si Abner at si Amasa na anak ni Jether. Pinatay niya sa pamamagitan ng patalim ang dalawang pinunong ito ng hukbo ng Israel nang hindi nalalaman ng ama kong si David. Ang sumpa ng kanilang dugo ay dadalhin ni Joab at ng kanyang lahi magpakailanman at patatatagin ni Yahweh si David, ang kanyang lahi at ang kanyang kaharian magpakailanman." Pinuntahan nga ni Benanias si Joab at pinatay. Siya inilibing sa kanyang tirahang malapit sa ilang. Si Benanias na anak ni Joiada ang inihalili ng hari kay Joab bilang pinakamataas na pinuno ng hukbo. At ang paring si Zadok naman ang ipinalit kay Abiathar. Pagkatapos, ipinasundo ng hari si Simei at sinabi sa kanya, "Magtayo ka ng bahay sa Jerusalem. Dito ka tumira at huwag kang lalabas ng lungsod. At tandaan mo ito, kapag tumawid ka ng batis ng Kidron, mamamatay ka, at ikaw na rin ang mananagot sa iyong pagkamatay." Sumagot si Simei, "Maaasahan po ninyo, susundin ko po ang inyong utos." Ang mahabang panahon ngang nanirahan si Simei sa Jerusalem. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, may 2 alipin si Simei na tumakas at pumunta sa Aquis na anak ni Maaka, hari ng Gat, at may nagsabi sa kanya na ang mga alipin niya ay nasa Gat. Ipinahanda niya ang kanyang asno at pumunta kay Aquis upang kunin ang kanyang mga alipin. Nakuha nga niya sa Gat ang kanyang mga alipin at siya ay bumalik na. Nabalitaan ni Solomon na si Simei ay umalis ng Jerusalem at nanggaling sa Gat. Ipinatawag siya ng hari at sinabi sa kanya, "Hindi ba't pinanumpa kita sa pangalan ni Yahweh at binalaan pa kita na mamamatay ka kapag nagpunta ka sa ibang lugar? Di ba't ang sagot mo ay susunod ka? Bakit hindi mo iginalang ang sumpa mo kay Yahweh at ang utos ko sa iyo?" At idinagdag pa ng hari, "Alam mo ang mga kasamaang ginawa mo sa aking amang si David. Ngayon, sa iyong ulo ibinagsak ni Yahweh ang lahat ng iyon. Ngunit pagpalain niya si Haring Solomon at sa tulong niya ay magiging matatag ang kaharian na David." Iniutos ng hari kay Benanias na patayin si Simei at gayon nga ang nangyari. Kaya't naging lubusang matatag ang paghahari ni Solomon. 1 Kings chapter 3. Naging kakampi ni Solomon ang Faraon, hari ng Ehipto, ng kanyang pakasalan, ang anak nito. Itinira niya ang prinsesa sa lungsod ni David habang hindi pa tapos ang kanyang palasyo, ang bahay ni Yahweh at ang pader ng Jerusalem. Ngunit ang mga taong bayan ay patuloy pang nag-aalay ng kanilang mga handog sa Diyos sa mga sagradong burol sapagkat wala pa noong naitatayong bahay-sambahan para kay Yahweh. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubili ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol.
Nakapag-alay na siya roon ng daan-daang handog na sinunog. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gibeon, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at tinanong siya, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo?" "Sabihin mo," wika sa kanya. Sumagot si Solomon, "Kinahabagan ninyo ang tunay na minahal ang aking amang si David dahil naging tapat at matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong tapat na pagmamahal sa kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa kanyang trono. Yahweh, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David kahit ako'y bata pat walang karanasan. Ngayon nasa kalagitnaan ako ng inyong bayang pinili, bayang hindi na mabilang sa dami. Bigyan po ninyo ako ng karunungan kailangan ko na sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagkat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito?" Dahil ito ang hiniling ni Solomon, na lugod sa kanya si Yahweh at sinabi sa kanya, "Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili, ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa iyo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna o sa mga susunod pa sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Kayamanan at karangalan hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay." Nagising si Solomon at noon niya nalaman na siya'y kinausap ni Yahweh sa panaginip. Pagbalik niya sa Jerusalem, pumunta siya sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh at nag-alay ng mga handog na susunugin at mga handog para sa kapayapaan. Naghanda rin siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga tauhan. Isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, "Mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya ay naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nagdaan po niya o nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya ay bumangon at habang ako na may natutulog, kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak, ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit ng pagmasdad ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, "Hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang sayo'y patay." Lalo namang iginiit ng una, "Hindi totoo yan. Anak ko ang patay, anak mo ang patay at akin ang buhay." At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, "Sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay." At sa ikalawa, "At sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay." Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, "Hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa." Nabagabag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan. Ibigay na po ninyo sa kanya ang bata. Huwag lamang ninyong patayin." Sabi naman noon ng isa, "Sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin." Kaya't sinabi ni Solomon, "Huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una. Siya ang tunay niyang ina." Napabalita sa buong Israel ang hatol na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. At ito po ang salita ng Diyos sa araw na ito at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po'y aking dalangin para sa inyo. Amen at Amen.